Good morning kuya, good morning mga kasambahay. Ako si Julian Pineda at ito ang aking alagang sulcata tortoise, si Gucci. Iisipin ko nag-start yung interest namin on keeping exotic animals nung binigyan kami ng snake. And then by year 2020, ayun, medyo na-fascinate ako with sulcata. Ang mga sulcata kasi is mahaba yung length ng life nila. Which for me, syempre malabo na ma-experience natin na mamatay sila during our lifetime. Ang years ng lifespan ng isang tortoise ay maabot ng 70 years or longer. So, if maayos yung pag-aalaga sa kanila, yun, ganun kahaba yung lifespan nila. So, before ko in-acquire or binili yung pet ko na tortoise, nag-research muna ako kung ano yung proper care, ano yung enclosure na kailangan, ano ba yung environment na kailangan nila. Kasi basically, wala sila dun sa natural habitat nila eh. So, kailangan alam natin kung paano natin ipoprovide yung somewhat close dun sa natural habitat nila. So, sa research ko yun, merong certain level of humidity na kailangan. Yung heat, kailangan ma-provide natin sa kanila. And habang maliit kasi yung sulcata, it's better kung ikikip natin sila indoors para ma-protect sila sa, kunwari, sa daga. Kung ilalagay natin sila outdoors, yan, prone sila sa daga, sa aso. So, habang maliit si Gucci, yung ating alaga na tortoise, indoor ko muna siya kinikip. So, hindi siya masyadong nabibigyan ng sunlight. So, isa yun sa kailangan nating i-prepare, yung UVB light na nakakatulong sa kanya na makuha yung calcium needs niya. So, yung substrate natin ay composed of 3 types ng substrate. So, hinaluan ko siya ng moss, meron tayo ng coco peat, tsaka yung parang giniling na coconut shells. Meron silang mga bawal na pagkain like si spinach, hindi sila pwede. So, ang ginagawa ko, before ako, kunwari, may isasuggest yung mother ko na, try mo naman tong pakain. Talagang magre-research muna ako if allowable ba sa kanila. So, ang routine namin everyday is, yun, kapag nakita kong sumikat na yung araw, magpe-prepare na ako ng liguan niya. Yung level ng water, ng warm water, kailangan ng warm water, dapat hindi tataas dun sa level ng ilong niya kasi possible na malunod. So, yun, warm water for 30 minutes under the sun. Nung nakuha ko si Gucci, nasa 2 to 3 inches lang siya. As in, ganito lang kalaki sa palm ko. Ngayon, winay ko siya kanina, nasa 775 grams na. Ganun na siya kalaki. So, ang length ngayon ni Gucci ay nasa, siguro 2, 3, nasa 6 inches. And pwede silang humaba up to 18 inches. So, malaking type of pet si Gucci. Ang don'ts natin is, wag natin silang ibabad sa malalim na water. Wag nating i-treat as turtles yung tortoises kasi hindi sila lumalangoy. Ang don'ts pa natin is, wag masyadong pakainin ng prutas. Ang main diet talaga nila, majority of the percentage ng diet nila is grass. Susunod na lang dito yung leaves, yung flowers. Hindi din for handling, hindi din pang petting talaga si tortoise. Just leave them alone, watch them kung paano sila kumain, paano sila lumibot sa area. Kung mapapansin niyo kung mahawakan lang ng konti yung ulo nila tsaka yung front legs nila, magtatago na sila sa hide. Kasi feeling nila attack yon from outside. Ang satisfying part ng pag-aalaga kay Gucci, yung makikita mo siyang lumaki from a very small tortoise to a big one. Tapos nag-expect pa tayo ng mas malaki. Nag-enjoy din ako na panoorin siyang kumain. Merong iba, tatanungin ka, para kanino ka babangon? Since kinuha ko si Gucci, parang siya yung reason. Ba't ka babangon? Kasi kailangan ko nang ibilad yung alaga ko. Sayang yung araw, baka umulan pa. Baka mamaya, dumami na yung mga naglalakad na aso. Habang maaga may araw, tumayo ka na, parang gano'n. So, oo, nag-i-impose din ng discipline yung alaga ko.
Ang advice ko sa mga nagnanais na mag-pet in the future, paghandaan nating mabuti kasi yung pets na alagaan natin, sa atin sila nakadepende. So, kung aalisin natin sila doon sa mother nila, like for dogs, wala na silang dependency sa dogs nila, nasa atin na. So, ganun din naman sa tortoises, especially dahil ang haba nung lifespan nila. Kailangan kaya natin or meron tayong different plans. Yun nga, yung isang concern ko din kung meron, mawala man ako, mauna ako kay Gucci. May mga kinakausap na akong mga mas younger sa akin, like yung pinsan ko, na mapakiusapan na in case man, with resources na natitira ako para kay Gucci, sana makuha din nila. So yun, kailangan well-prepared tayo, mentally, financially, physically, kaya nating mag-alaga kasi again, sa atin nakadepende yung life kapag kinip natin yung pet.